Dito na naman tayo sa Bermosa at nagbabalik. De, meron tayong ride ngayon. Ito na yung long ride na sinasabi ko sa inyo. So tuloy na tuloy siya. Tara, mag Laguna Loop. Ivia na tayo guys. And late na. Dahil it's 4:40 AM. Ang usapan ay 4:30. Pero maaga naman akong umalis sa bahay, 3 AM. Tulad ng kinumit ko, ang problema, ang lakas ng headwind. Kaya hindi ako makatakbo ng mas mabilis. Minsan hanggang 20 lang, tapos may mga ahon-ahon pa. Kaya ayan, na late na tayo. Anyway, we're halfway through. At nandito na tayo sa Ivia. At tulad ng ginagawa natin technique, dito tayo dumadaan sa loob. Hindi na tayo ikot papunta dun sa MCX. So, paspasin muna natin. Ayan, naririnig nyo, grabe yung headwind. Touchdown, Alabang, Muntinlupa, 5:06. So late tayo ng 30 to 40 minutes. Pero grabe kasi talaga yung headwind and nakapag-message na ako sa kanila. Meet up place ay dito sa Llanas, dito sa Alabang. And most likely pagdating natin, ride out ka agad. Kasi late na tayo ng 30 to 40 minutes. Nakakalaspag yung headwind. Pero ganun talaga, hindi natin control yun. Kakanan na lang tayo dyan. Then meet the other people na kasama natin. Ayun, grabe yung hangin. Sorry, nalate ako. Okay lang. Grabe yung headwind. Tingnan mo naman yung hangin, oh. Dennis, Mac, malakas talaga ang hangin ngayon. Kaya nga bagalan na ito, bagalan lang natin. sabi ko kapag pinaspas ko, lalo lang ako malalaspag. Oo. Eh wala pang mga Kasi hindi sasakyan. ka nagme-message. Ano nangyari? Ano nyo, baka mamaya nagkatan or ano na nangyari to. Bagalan na nga eh. Alright, so magkakasama na kami. Ayan. 5:12 ride out mula dito sa Llanas, Alabang. Alam naman nilang malakas talaga yung hangin. At hindi tayo nagdadahilan lang. Kaya, let's go. Palabas na tayo ng Barangay Kupang. Hindi ko kabisado dito guys. Sinusundan ko lang yung mga kasama ko. Normally kasi pag Laguna Loop, dahil kung tinitignan is yun sa highway, kala ko nga dadaan tayo sa Sukat exit at Tibunan exit. Pero seems like looban tayo dadaan. Dahil grabe rin talaga yung headwind kahit sila alam nila. So ayun, nauna si Bon at si Dex. Nasa likod si Brian at yung isa pa natin na kasama si Ma'am. Currently it's 5:27 AM. Mabilis naman, tumatakbo kami ng 21 kilometers per hour. Ito alam po natin, papasok na tayo ng C6. Wala ka ba? Wala na ako? Tayo pinakuna, hinihintay ko sila Brian at si Mama. Dami nagja-jogging dito. Ayun oh. Saka maliwanag. Pwede, kahit na madaling araw ka dumaan dito. First time ko lang din mag Laguna Loop ngayon ng clockwise. At ayan, meron pa yatang event dito kanina o kagabi. O baka ngayon kasi may mga strobe lights eh. We are heading now to Barkadahan Bridge. Tapos after sa Barkadahan Bridge, dire-diretso na to ng Cardona,
Puro yung mga bayan na madadaanan natin. Sunod doon ay yung Ahona. Lahat ng mga to nadaanan ko na nung nag-reverse Laguna Loop kami ni Butch. Ayan, panoorin nyo na lang dyan. Dito meron ng mga overlooking ng mga bundok. Pero dahil di pa ganun kaliwanag, di pa makikita. Ayan, diretso tayo dito sa bridge. Dito na yung Barkadahan Bridge. Ayan o. Barkadahan Bridge. Pag diniretso natin yan, papunta yan ng SM Taytay. Pero kakanan tayo. Kain muna tayo. Dito na tayo sa Binangonan. Nag-stop over tayo dito sa 7-Eleven. Gutom na ako eh. Rekta na tayo sa susunod nating estasyon. Umalis tayo doon ng 7 AM at currently nandito tayo sa Binangonan. Sa 7-Eleven tapat ng arko ng Barangay San Carlos ata yun. Doon kami nag-stop. Tapos replenish na rin ng tubig. Dala-dala ko nga pala itong binili sa akin ni She na water bladder bag. Pwede siyang pang hiking. Na-try ko na siya sa Mount Pinatubo. And goods na goods din. Ngayon, nilagyan ko ng 1 liter na water pero maximum niya is 2 liters para wag lang masyado mabigat kasi meron din akong dala-dalang iba pang mga gamit. So ngayon, matetest natin siya. At attack niya ay West Viking. Hindi naman siya bigatin na brand pero tingnan natin yung durability. Hindi ko alam kung anong sunod na bayan na dadaanan natin eh. Kaya, tingnan natin ha. Akit tayo? Ito mo ba ahon? Same lang yan. Dito walang ahon eh. Bubudol lang, bubudol. Nandito na tayo sa Cardona guys at nagsisimula na yung mga bahagyang ahon. So kanina pinigil kami dun sa marker ng Cardona kasi merong mataas na ahon dun. Ayan, dire-diretso lang tayo. Isa pa sa maganda dito, makikita na natin yung mga bundok. Yan. Tsaka mas lumuwag yung kalsada. Marami rin kaming mga nakasalubong at tsaka mga nauna sa amin na tingin ko maglalago na loop din. Yan, let's enjoy this ride. Overlooking. It's 7:49 AM. Nakaka 72 kilometers na tayo. At sige, cover pa tayo ng mas mahabang distance para mabilis tayong makauwi. Oo. Ayun o, kita na dito yung mga windmill ng Pililla. Ayun, nauna na sila. At konting andar lang mula dun sa pinagpictura namin. Kita natin yung arko ng Welcome to Morong Rizal. Ayun, ang arko ng Morong Rizal. Karga pa tayo, puro patag pa dito. Approaching tayo ng siguro, hindi ko alam kung ilang kilometers. Unang ahon dito sa Morong. Maiksi lang, madadaanan to pagka nakita nyo na yung Morong National High School. Dito na kami sa Barangay May Bangkal. At pag nakita nyo tong daan na to, diretso lang. Ayan. Ayan, mga bundok.
At syempre, kung ano yung nakita nating arko papasok ng Morong, ganun din yung style pagpalabas na. You're leaving Baluarte ng Morong. Come again. Taglish, Nax. Ngayon, nandito na tayo sa Tanay Rizal at patag pa rin. Mag-i-start yung mga ahon kapag pakit na tayo ng Pililya. Baras. Alam ko dito sa Baras, o banda dito sa Baras, yung Mangantilia Cafe, which is kilala sa mga cyclist din, para siyang sa ibang bansa. Hindi ko lang alam kung saan yung pasukan nun dito. Pero soon, gusto ko rin mapuntahan yun. Malapit na tayo dito sa arko ng Pililya at malalaman nyo pag malapit na kayo sa arko ng Pililya kapag nakita nyo ng intersection na merong Jollibee. Ayun, nandito si Dex at si Ma'am. Medyo nangangawit na yung puwet ko. Nakaka 84 kilometers na tayo at ayan yung Pililya Arc. And take note, merong mga road improvements ang ginagawa dito. Pero buti na lang hindi ganun ka-traffic at umuusad. Ayan ang Pililya Arc. Ayan. Pagpasok dito sa Pililya, may sikip na yung daan. Talagang saktong two-way lang siya. Kaya kailangan ng doble ingat. Pero kagandahan, merong parte dito na malilim tulad nito. So we're on our way to Kainan, Carinderia, sure. Pero sumunod na tayo kila Dex at kay Ma'am kasi yun nga, saan mo ng point ko? Nakaka 85 kilometers na tayo, saktong-sakto from Cavite all the way here. At kahit kumain ako sa 7-Eleven kanina, parang natunaw na kaagad yung isang kanin sisig. So kailangan na natin ng pahinga. Saka knowing na nandito na tayo sa Pililya, ibig sabihin anytime soon aahon na tayo. After ng ahon dito sa Pililya, palusong naman tayo sa Mapitak. Ito yung mga parte ng Laguna Loop na naalala ko from the previous reverse Laguna Loop. Larga na tayo ng Pililya. Akyatan na. From here, makikita na natin yung mga windmills of Pililya. Sign din yun na paakit na tayo. Ayan, nasa unahan sila. Dito tayo sa likod. Since malakas din naman yung hangin, hindi naman tayo makakatakbo rin ng mabilis dahil paahon. Currently, binabaybay namin tong 4 to 5 going 6% gradient. Saktong-sakto, nagbalaklaba na ako tapos arm sleeves kasi alam ko sisikat na yung araw eh. Saktong-sakto lang. First time ko rin itong akitin. Although nalusong ko na to. Covering my headwind. Napasok ang sa Pililya. Medyo mahaba-haba yung ahon, hindi ka malaba. Para makakapag-ano ka. May pangit. Hindi mag-ano ka.
travel ride. We're done here guys. Baba na tayo. So, bakit ng Mabitak? Pero ilan-ilang mga ahon tayo madadaanan. Pero pagdating ng Mabitak, puro palusong na yun, which is mas mabilis. Then, ang huling ahon na madadaanan natin mula dito ay yung sa packet ng Lumban. Doon sa may Lumban View Deck. Yun ang huling ahon sa buong ruta na to after ng Pirinia. Kaya, let's go! Mabitak na tayo dyan sa may marker ng Mabitak. Konting lusong lang at makikita na natin yan. At nandito na tayo sa Mabitak marker. Double check kung may dadaan. Wala. Woohoo! Sana yung banking. Ganda ng banking nakita mo? After ng marker, puro pababa na to. Pero kapag sa Laguna Loop Reverse, malamang inaakit mo to hanggang doon sa Mabitak. Pero ngayon, chill na tayo. Tapos na yung mga ahon. Aahon tayo ulit pagdating ng paakit ng Lumban from Kalayaan. Let's go! Ganyang tindahan sa gilid, ibig sabihin malapit na tayo sa pinakababa. Ayan, mahaba-haba yan eh. Sarap! Diretso na? Pagdating sa baba, nakikita natin tong mga bukirin. Grabe, malawak na pala yan. Tapos yung bundok. Isang mahabang straight lang to, tapos ganyan yung view. Solid na solid. Kahit merong headwind okay lang eh. Ayun no. Tapos na ang mahabang kalsada na yun. Ngayon, dediretso tayo. Pag dito kasi, papasok yan ng halahala. Hindi naman tayo maghahalala. Yan. Dito tayo sa tulay dadaan dire-diretso. Dito na tayo sa Pami, Laguna. Yan nga lang, wala na dito yung statwa ng Red Horse, tinanggal na daw. Although nakapagpa-picture na tayo doon noon, pero ngayon wala na, hindi na natin siya makikita. Kakatapos lang din namin kumain and siguro less than 500 meters pa lang kami nakakalayo dun sa kinainan namin. Nakatatlong chicken na yata ako ngayon. Ayun, kumain muna kami, then ride out na 2:30 para rekta na dire-diretsong pauwi. So try natin pumacing hanggang umabot tayo ng Lumban para kahit paano makauwi tayo na maaga. Yan, dahil yung Laguna Loop actually para sa akin, ang pinaka-highlight lang talaga dito is yung
Ahon ng Mabitak kung reverse Laguna Loop, or Ahon sa Pililya kung clockwise naman. So afterwards, it's just a matter of endurance. Grabe yung hangin. May headwind, meron ding crosswind. Ay. Dito na tayo sa Paque, Laguna. Yan yung municipal hall nila. Grabe, ang ganda. Dito na tayo sa Paete, Laguna. At konti pa ay kalayaan na. Then aahon na tayo ng Lumban. Time check 3 PM. So konti na lang to. Kailangan lang ng doble ingat dahil meron mga ganyang truck na makakasabay dito. And finally, pag nakikita nyo na yung mga tubo na yan, tapos ang welcome marker ng Kalayaan, yung katabi nyan less than few meters away ay Lumban marker at Lumban view deck. Woo! Kahit kita yan. Ayan, pagkatapos natin mag-picture sa Lumban marker at Lumban view deck, direkta na tayo pababa. Puro patag na lang to hanggang sa makarating tayo sa Alabang. At pauwi from Alabang going to bahay, doon tayo makakaranas ng mga alon. Dahil alam niyo naman sa Cavite, rolling hills. Doon tayo medyo mahirapan, pero anticipated ko na yon. Makalaraya, tsaka Sinuluan. Mabitak. We're now leaving Lumban. Dito na tayo sa Pagsanhan, guys. Kaya ni simbahan. Tapos dito na yung arko. Ayan. Konting padyak pa. Kakaliwa tayo, then meron ng arko. And it's currently 5:08. Diba? Ang ganda. Ibig sabihin, malapit-lapit na rin tayo. Kailangan lang ng konti pang tiyaga. Palabas na tayo ng pila. Next ay Victoria. Let's go! Yan, pag nakita na natin yan, sunod nyan ay tanaw na natin yung karto ng Victoria. Isa sa mga perks ng ginagabi, ganyang view. Nandito na tayo sa bayan ng Bae. Nakabukas na yung mga tail light namin and nakaready naman yung mga ilaw.
So, smooth na smooth pa yung takbo natin habang maliwanag pa. Los Baños. UPLB. Hello guys, nasa Los Baños pa rin ako. Nag-decide sila Bri na kumain muna. Pero mag-7 na and medyo mas padilim na. Kaya nag-decide ako na hindi na sumama kumain. Bali, sa bahay na lang siguro. Di pa naman nakakugutom. Dire-diretso na natin to. I still have at least 50 kilometers na kailangan bunuin para makauwi. So, ayun. Municipal Hall ng Los Baños. Yan yung packet ng Picard. Papuntang Boy Scout at papasok ng Aguila Base. Ito na, traffic na. Makawala na tayo sa traffic. At ayun, kalamba na tayo. Konting push pa guys. Time check, 6:32. At napakatindi ng traffic doon. Nakita ako talaga. Napakatindi ng traffic sa Los Baños. Yun. Walter Mart Cabuyao. Ayan, nandito na tayo sa Binyan guys. So nag-iisip ako kung dito na ba ako liligo. Packet ng Carmona, GMA, then Dasma. O dadaan pa ba ako ng Muntinlupa at Vermosa ako pa uwi. Pero mas mahaba kasi. Yun ang iniisip ko. Ito, malapit na yung palikot. So dito tayo sa Carmona dadaan kasi gusto ko na talagang makauwi. And mag-aalas 8 na para isang ahon na lang, Dasma na kagad yung lalabasan natin. Hindi yung iikot pa tayo. Ayan, puro flat pa lang naman to. Meron naman tayong mga ilaw kaya kahit paano mayroon tayong malaking chance for safety. Finally, we're in Carmona. Ayan. Sa kanan, pa SLEX. Diretso tayo pa Carmona. Walter Mart Carmona. Sunod dito, mga ahon na. Good luck! Malapit na mag-start ng mga ahon. 5% gradient. Dito na tayo sa and recovery. Meron din naman mga recovery dito. Nakakakabalang kasi lalaki ng sasakyan. So let's just pass this slowly but surely. So malapit na tayo sa Tierra Verde. At ibig sabihin nun, malapit na tayo sa isang mahabang ahon. Tapos GMA na. Tierra Verde Residences. Residences. So ayan. Kailangan pa nating umakyat. Malapit na tayo dun sa mahabang ahon papuntang GMA. Kapoy. Mula sa Tierra Verde Residences, konting padyak pa ay narating ko na ang GMA. Dito talagang nalaspag na ako at palobat na rin ang camera ko. Kaya naman puro clips na lang kinuha ko mula dito. Roughly 16 kilometers pa mula dito hanggang makauwi ako. Ang kalsada dito ay maliwanag at madidilim na parte na may lubak. Dito sinubok na naman ang limit ko physically at mentally. Ito ko din napatunayan na nag-improve ako parehas. First time kong ahunin dito sa Carmona at sigurado kung di rin ito ang last. Sa totoo lang, laspag na ako hanggang makarating ng Dasma. At di pa rin tapos ang mga ahon mula Palapala Dasma hanggang makauwi. Di ko akalain na darating ang panahon na dadaan ako sa rutang ito. Madalas ay iniiwasan ko dahil alam kong mahirap lalo na at pagod na ako. Pero ngayon, dinaanan ko ng gabi at solid na experience dahil kaya ko pala. A sign na nag-i-improve ang physical and mental strength ko. Nakakailanganin ko lalo na kung may mga mas malayo at mas mahirap pa na ruta akong dadaanan o madadaanan sa mga susunod na adventure in the future. Safe at satisfied kong natapos ang Laguna Loop clockwise. Salamat sa mga nakasama ko sa ride na to at salamat din kung natapos mo ang vlog na to. See you all on the next ride at ingat!